tuloy-tuloy tayo, pananghalian pa rin natin kahit na tumaas pa yung gasolina niya. Hindi naman tayo manananghalian kahit pa paano, di ba? Basta kung ano yung makakaya natin sa hapag, kainan natin, mga amigos at mga amigas, ituloy natin habang makakaya natin. Sabagat sinisikap naman ng lahat ng kinaukulan kung paano natin matatakpan itong problemang ito na kinakaharap ng buong mundo. Tama. Hindi lamang po ang Pilipinas, ang epektado po nito ang ekonomiya ng buong mundo. At 2 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At ito na po ang ating palatuntunan. Senyor Balita! Naturalmente, kasama niyo pa rin si Senyor Pacheco ngayong araw na ito ng Lunes. Isang linggo na naman tayong kayod-kayod. Tama. Kasama namin ang bumubuo ng News and Operations Center ng DWIC Radio Dali 23 TV. Ganoon din po ang reportorial team ng DWIC Radio Dali 23 TV sa paghatid namin sa inyo ng mga pangunahing detalye ng ating mga balita. At siyempre, tingnan natin muna. Entra muna tayo sa ating mga pangunahing mga balita, ang ating headline. Kasalukuyang supply at presyo ng krudo sa mundo, nako, humantong na sa napakalalang sitwasyon. Ayon po ito sa International Energy Agency. Mabigat itong ginawa talaga ni si President Trump. Sabi nga destruction of global economy. Ang epekto nitong ginawa po ng ating ng Pangulo daw ng United States of America. Ito daw po ay tinatawag na destruction of global economy. 3 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Malacanang naninindigan sa pahayag na walang oil crisis. Mabuti pa tayo talaga. Senyor Balita! Ibig sabihin, marami tayong mapagkukunan dyan. Hindi tayo kamukha ng China, hindi tayo kamukha ng Russia, na walang problema. Yung ibang lugar sa Europe, walang problema pagdating dyan sa gasolina o sa langis. Mas maraming pasahero, naitala na po sa LRT2 at MRT3 sa unang araw ng pagpapatupad ng diskwento sa pasahe. Magkano? 50% Kaya malaki-laki po yan Hindi hamak na malaki po yung porsyento na yan. Mamaya, makakapanayam natin siguro ang LRT3 para po sa ilang detalye ng ating mga balita. Ayun, muling ilalarga ng ilan pang mga transport groups. Yung pong grupong Teachers Dignity Coalition, may alinlangan pa sa inaprobang trimester school calendar ng DepEd. Senyor Balita! At alamin muna natin ang kalagayan ng panahon, kung talagang mainit na o talagang meron na tayong init talagang mararamdaman ngayon. Nasa linya na po natin ang Pag-asa sa pamamagitan ng ating Pag-asa specialist. Walang iba kundi si Mr. Don Villamil. Mr. Villamil, magandang tanghali. Magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po sa ating mga taga-subaybay. Wala pa rin tayong binabantay ng low pressure area at malit pa rin yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Sa Metro Manila at malaking bahagi pa ng ating bansa, magpapatuloy pa rin itong mainit at maalinsangang panahon na dulot ng easterlies. In terms naman sa mga pag-ulan, nandiyan pa rin yung mga chance ng mga usual na mga afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Don Villamil Gulat. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Senyor Balita! Maraming salamat, Senyor Villamil. Direktamente mula pa rin sa Pag-asa sa pinakalitis na lagay ng ating panahon. Ngayong araw na ito ng Lunes. Isang linggo tayong kayod-kayod at siyempre tuloy-tuloy na tayo para sa paghatid namin sa inyo ng mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita. Dito pa rin sa ating palatuntunang Senyor Balita! Sa mga detalye ng ating nangungunang mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, nagbabala ang International Energy Agency na maaari pong humantong ito pong nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan sa pinakamalalang krisis sa enerhiya sa loob po ng ilang dekada.
At ayon po kay IEA Executive Director Fatih Birol, napakalubha o very severe ang kasalukuyang sitwasyon na maaari pong magdulot ng malawakang epekto sa supply at presyo ng langis sa buong mundo. At binigyan din po ni Birol na mas matindi pa ito sa kumpara sa pinagsamang oil crisis noong dekada 70. Kinumpirma rin ng IEA na hindi bababa sa 40 energy assets and ang severely o very severely, hindi lang severely very severely ang pinsala sa siyam na bansa dahil sa nagpapatuloy na gyera dyan po sa naturang rehiyon. Dahil dito sinabi pa ng IEA na nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang pamahalaan sa buong mundo upang matiyak ang sapat na supply na langis sa gitna ng lumalalang krisis sa gitnang silangan. Tinukoy pa ni Birol na ang pinakamahalagang solusyon sa kasalukuyang problema ay ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, Malacanang iginiit na walang oil crisis. Ang detalye niyan, wala pala tayong oil crisis. Ibig sabihin, hindi tayo epektado sa buong mundo na po, problema na raw Pero ito, hindi tayo epektado. Alamin nga natin ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perez mula sa Palasyo. Tinanggi ng Palasyo ng Malacanang na dina-downplay ng pamahalaan ang kasalukuyang sitwasyon kaugnay ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang krisis sa supply ng petrolyo sa bansa, bagkus ang naranasan daw ay price disruption na dulot ng labanan sa gitnang silangan. Git ni Castro, ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang matiyak na hindi kukulangin ang supply ng crudo, fuel at pagkain sa bansa. Ayon pa sa opisyal, nakaantabay ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DOE, DA at DSWD upang magbigay ng tulong at siguruhin na hindi mararamdaman ng taong bayan ang kakulangang ito. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may totonglas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert Perez. Direktamente mula pa rin sa Palasyo ng Malacanang. Samantala, dumagsa po ang mga pasahero ng Light Rail Transit o LRT2 at Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 dahil po sa pinatupad na 50%. Ibig sabihin, kalahati yan na-diskwento po sa pamasahe na nagsimula ngayong araw na ito. Kaya ang daming tao ngayon yan. Kanina pa, ito yung pang matulungan ang mga commuter na hirap makasakay dahil po sa kinakasang transport strike ng ilang transport groups dahil na po sa walang humpay na mataas na presyo na langis dulot ng tensyon dyan po sa Middle East. Ayon po sa ilang pasahero, pahirapan ng makasakay po ng jeep dahil nakakaunti na lamang umano ang bumibiyahe. At karamihan kasi sa mga jeepney operator at driver ang piniling huminto sa pamamasada dahil po sa mataas na presyo ng krudo. At yun pa man, malaking tipid sa mga pasahero ang diskwento sa pasahe lalo na sa kanilang gastos sa pang-araw-araw. Samantala, magkakaisa muli ang panibagong 2 araw na nationwide transport strike at protesta ang grupong Piston at Manibela sa buong bansa. Simula po ito sa Marso 26, Huwebes hanggang 27, araw po ng Biyernes. At kasunod ito ng serye ng oil price hike dulot ng tensyon dyan po sa Middle East. At layon ng tigil pasada na kalampagin ang pamahalaan hinggil po sa panawagan nilang alisin ang VAT at excise tax sa produktong petrolyo, magpatupad ng rollback sa presyo ng krudo sa 55 pesos, ibasura ang oil deregulation law at pagpapatupad ng fare hike. Sa punong balitaan sa Quezon City, sinabi po ni Piston President Camody Florada na sisingilin ng kanilang grupo ang Marcos administration dahil daw sa babagal nitong pagtugon sa krisis sa langis at paingayin ng panawagan para sa pagpapatigil ng gyera ng US. Kaya ba natin yun?
Kaya ba natin yun pakilaman? Asa Ewan ka ko. pa. Ipananawagan naman ng Transport Group na Manibela ang fuel subsidy at ang pagbuwag sa train law, oil deregulation law at VAT. Lalahok sa protesta ang mga grupo ng UV Express, ilang motorcycle ride-hailing, app drivers, mga manggagawa at iba pang grupo. Ito natin ang report ni Patrol 19, Celia Ortega Bueno, dyan po sa Senado. Tinanggiyang suwestyon ni Senador Lacson sa suspensyon o pagtapyas sa excise tax sa langis. Inalintunan na po sa panawagan ng isang policy at economic expert. Detalye mula kay Celia Ortega Bueno. Celia. Nakalulungkot ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tinanggihan ng mga economic manager ang kanyang suwestyon na mula isang buwan na iklian at gawing 2 linggo lang ang panahon bago isuspindi o tapyasan ng Pangulo ang excise tax sa produktong petrolyo. Itiniyag ni Lacson makarang igiit na ang kanyang mungkahi ay kahalintulad sa pananaw ni policy analyst Professor Emmanuel Leco na nagsabing nasa state of economic emergency na ang bansa kaya dapat ng agarang isuspindi ng pamahalaan ang fuel tax at hindi na kailangang hintayin pa ang 30 araw o isang buwan. Ayon kay Lacson sa kanyang naging interpellation, sinabi ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Pia Cayetano na 1.5 buwan o 45 araw pa ang panahon na ilalaan para i-monitor ang presyo ng Dubai crude oil bago maaaring magsumite sa Pangulo ng kanilang rekomendasyon ang mga economic managers o yung mga miyembro ng Development Budget Coordinating Council o DBCC kung kailangan ng isuspindi o tapyasan lang ang excise tax sa langis. Wala na anyang magagawa ang kanya naging panukala na iklian ang panahon sa paghihintay bago isuspindi ang excise tax sa produktong petrolyo dahil sa hindi ito na ikonsidera sa ipinasang batas na nagbibigay otorisasyon sa Pangulo na isuspindi o bawasan ang excise tax sa langis. O narito, sinabi ni Leco na mas lalala ang pasani ng publiko dahil sa epekto ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan kung 1 buwan pa ang hihintayin bago isuspindi o bawasan ang excise tax sa langis. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Celia Ortega Bueno, direktamente mula pa rin po sa Senado. Mula po sa Senado, dumako tayo sa Kamara. Panukalang suspendihin ang pagpapatupad ng panibagong national taxes, bunsod ng krisis sa langis, itinutulak na po sa Kamara. Detalye niyan, ihahatid ni Jelly Mendez. Jelly. Isinusulong ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez ang House Bill 8660 o ang Tax Relief Act of 2026 na layong pansamantalang suspendihin ang pagpapatupad ng bagong national taxes, gayon din ang pagtaas ng singil sa buwis na nakaamba ngayong taon. Batay sa panukala, hindi muna ipatutupad ang pagtaas o bagong uri ng buwis ang gobyerno sa panahon na walang katiyakan dulot ng pagsipa ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim ng panukala, aapila rin sa local government units na maglabas ng moratorium sa bagong local taxes at pagtaas sa local tax rates sa kasalukuyang taon habang gagawing stabilize ang real property tax increases na nasa updated schedules of market values. Nakapaloob din sa panukala ang safeguards na titiyak sa pagpapatuloy ng pondo para sa critical health programs na sinusuportahan ng excise taxes. Bukod pa dito ay magkakaroon din ng quarterly report sa Kongreso at mekanismo para sa refund o credits sa sobrang koleksyon. Para kay Suarez, dapat palipasin muna ang nararanasang krisis dahil wala namang magagawa ang bansa at walang sino man ang may gusto sa nangyayaring krisis sa bansa. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulap para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Jelly, direktamente mula sa Kamara. Mantala, welcome po para sa Teachers Dignity Coalition o TDC ang inaprobang trimester school calendar ng Department of Education. Ayon po kay TDC Chairman Benjo Basas, makatulong ang bagong school calendar para po marisolba ang ilang problema sa sektor ng edukasyon. At
Kami naman kahit i-appreciate, no, kasi meron naman dito talaga, no, meron dito sa tingin namin ay ni-resolve niya talaga yung ilan sa mga problema, no. Halimbawa, kasi ngayon talaga rampant yung mga class disruptions po dati, no, meron tayong mga Christmas break halimbawa, no. So dito sa ginawa na pinakitang presentasyon sa amin ng plano ng DepEd ay may resolve natin, ano, yung mga gano'n, ano, pati yung mga minsan kasi halimbawa ngayong fourth quarter, ano, ay maraming lessons na hindi na nako-cover, no, na talakayin ng ating mga guro. Gayunman, aminado si Basas na mas makabubuti kung sa susunod na school year 2027-2028 na lamang ipatutupad ang 3-term school calendar. Isa naming nirelease po dito, baka masyado naman tayo nagmamadali kung yung June, no? So 2 months to go, no? ay patutupad natin, no? So sabi namin baka kailangan pa kasi kahit mga teacher po natin, no, ngayon ay nagtatanong, no, kung paano raw ito gagawin. Kasabay nito, tinukoy din ng TDC Chairman ang mas mahigit na suliranin sa sektor ng edukasyon na dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. Ang aming panawagan pa rin sa gobyerno, dapat talaga kumilos yung ating gobyerno, specifically yung ating kongreso, para tugunan yung lahat ng pangailangan ng ating sistema. No, mula doon sa mga kakulangan sa classroom, kakulangan sa teacher, sa mga aklat, no, lahat ng mga kagamitan sa eskwelahan, even yung kubeta natin, no, siksikan yung mga bata sa klase, di ba? Kulang tayo ng mga school buildings and everything. No? And most importantly, alagaan natin yung ating mga teacher. Bigyan po natin ng sapat na sweldo ng mga benepisyo yung ating mga guro. Dinig ni TDC Chairman Benjo Basas sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! Samantala may report si Jun Samson. Mga cyber libel complaints laban po sa 18 dating Marines. Ayan na po, inihain na po sa DOJ. Detalye mula kay Jun Samson. Jun? Senyor, formal lang naghain ng mga reklamong cyber libel sa Department of Justice si dating Senator Antonio Trillanes IV laban sa nagpakilalang 18 mga dating sundalo. Ito'y kaugnay sa pahayag ng grupo sa iba't ibang media interview na nagsabing tumanggap ng mga maleta ng pera si Trillanes para ibigay sa International Criminal Court na lumilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginamit na batayan sa isinampang reklamo ang mga pahayag ng tinaguriang 18 Marines sa kanilang press conference nitong nakalipas sa February 23 na napanood sa iba't ibang himpilan ng telebisyon. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang ilang TV host ng SMNI na iniuugnay naman na kabilang umano sa nagpapalaganap ng mga nasabing pahayag. Higinit pa ni Trillanes na magtutuloy-tuloy pa ang pagsasampa ng mga reklamo habang patuloy ang pagpapakalat ng mga maling alegasyon laban sa kanya. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Jun Samson. Mula kay Jun, dumako tayo kay Jopel Pelenyo, dyan po sa lugar ng Campo Crame. Mahalagang tungkulin ng barangay ngayong semana o itong tradisyonal na Semana Santa, kinikilala na po ng PNP. Detalye mula kay Jopel. Jopel! Higit na pinalakas ng PNP ang kanilang network ngayong Semana Santa upang masiguro ang seguridad at kaligtasan ng publiko. Ayon kay PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy nilang pinaiigting ang pakikipagkoordinasyon sa mga opisyal ng barangay para mapangalagaan ang bawat komunidad habang tumataas ang bilang ng mga biyahero at mga pagtitipon sa panahon ng Kwaresma. Lain ani General Nartates na matiyak na maipatutupad ng maayos ang mga nakalatag na security measures para sa kapayapaan at kaayusan lalo na ngayong Semana Santa. Kabilang sa estratihiya ng PNP ang pagtatalaga sa mga unit ng barangay bilang unang linya ng depensa o frontliners na magpapalakas sa presensya ng pulisya at magpapabilis sa pagtugon sa oras ng pangangailangan. Nauna nang inilunsad ng PNP ang Ligtas Sumbak 2026 na isang pambansang operasyon sa seguridad na magsisimula sa Marso 29 at magtatagal hanggang sa Mayo
31. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may todo lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Naninindigan naman ang Department of Education o DepEd sa planong pagpapatupad ng 3-term school calendar simula po school year 2026-2027. Ayon po sa DepEd, layunin ng reforma na mapabuti ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto sa basic education. Tugon din ito sa matagal ng problema sa pagkawala ng mga araw ng pasok kung saan umabot sa 53 school days ang naitalang nawala noong nakaraang school year. Sa ilalim ng bagong sistema, magsisimula ang school year sa 5 araw na opening block para po sa assessment at paghahanda ng mga estudyante at guro. At susundan ito ng 6 araw na tuloy-tuloy na klase o instructional block. Ilalagay naman sa 2 linggong end-of-term block ang mga aktibidad, remediation, training ng mga guro at wellness breaks upang hindi maantala ang mga aralin. Mula sa 4 na quarters ay magiging 3 termino na lamang ang school calendar na makakabawas sa administrative workload ng mga guro at magbibigay daan sa mas epektibong pagtuturo. At bunga nito ng serye ng konsultasyon na sinimulan noong Enero 2026 kung saan kinonsulta ang mga guro, estudyante, magulang at maging ang Kongreso. Patuloy kayong sumusubaybay sa detalye ng ating mga pangunay mga balita pa rin ngayong araw na ito ng Lunes, ika-23 ng buwan ng Marso. Babalik po kami sa mga karagdagang detalye para po doon sa patuloy pa rin na nananghalian yung iba tapos na. Pwede na magpakape-kape ng konti habang, ayan, medyo busog na, ayan. Busog na tayo, Engineer. Si Engineer busog na, kaya panay ng digay. Okay, tuloy-tuloy tayo sa pag-atid pa rin namin ng mga balita habang kayo pakuya-kuya-kuy na dyan at yung iba kumakain pa ng kanilang pananghalian. Dandali lang, meron po tayong report para po dito sa PCSO. 20.4 million Lotto shares ipinagkaloob po ng PCSO sa Quezon City. Narito ang report mula po kay Angelo Banyo. Pinangunahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang isang ceremonial check turnover para sa Quezon City na ginanap sa Quezon City Hall. Personal na iniabot ni GML Robles ang cheque nagkakahalaga ng higit 20.4 milyon pesos kay Mayor Joy Belmonte. Ang nasabing halaga ay kumakatawan sa bahagi ng lungsod mula sa Lotto shares para sa panahon ng Hulyo hanggang Disyembre ng nakaraang taon. Ayon sa PCSO, ang pondo ay inaasahang makatutulong sa pagpapatupad ng iba't ibang serbisyong panlipunan at mga programang pangkalusugan para sa mga residente ng lungsod. Ipinapakita rin ng turnover ang patuloy na matibay na ugnayan sa pagitan ng PCSO at ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na layuning mapalawak ang serbisyong ibinibigay sa publiko. Bahagi ito ng mas malawak na adhikain ng PCSO na makapagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang tuloy-tuloy at epektibong paghahatid ng tulong sa mamamayan. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Kaya sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil po sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, mayroong kawang gawa. At siyempre, habang nakakagulo po dyan sa LRT2, tanungin natin muna ang ating administrator dyan ng LRT, ng LRTA, at kung ano na po ang mga hakbang pa na gagawin dyan. At nasa linya na po natin si Attorney Hernando Cabrera, administrator ng LRTA. Attorney Cabrera, administrator, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Mukhang box office hit yung ano natin, yung LRT natin ngayon dahil talagang hindi yung magkamayaw yung mga tao diyan. Pag nakikita natin, kala mo merong box office na merong hit na pelikula yung ating LRT administrator. Opo, normal naman po 'yan sa mga mass transit system na tinatawag natin. But if we compare po itong line 2 sa line 1 at sa MRT, mas mababa po yung ating ridership kasi
sa ngayon po, no, bali ang lumalabas lang po na daily ridership po namin sa around 210,000 daily. Yun po yung ridership. We expect naman po na tataas po ito dahil dito sa binibigay nating 50% discount. So, bilang makikita po natin yan mamaya sa pagpakinumpir na natin yung mga data po natin. Okay. So, paano po itong, paano natin, alam nyo, parang naibibigay nating halimbawa, itong ginawa ng ating LRTA para po dito sa diskwento na pwedeng gawin, kung nagagawa ng LRTA, pwede rin gawin sa iba rin. Tama po ba, Administrator? O ibang adjustment natin kumpara sa iba nating public transport? Yung nagawa po natin kasi sa Line 2 ito at saka sa MRT 3 kasi po government-owned at saka government-operated po itong Line 2 at saka MRT 3. Yung pong Line 1 po kasi, yung LRT Line 1, private po ang operator po niyan, na-privatize na po yan. Kaya hindi po ganun kabilis gawin po ito at ipatupad. Kailangan pa natin po silang kausapin. Administrator, marami nagtatanong, siyempre, gusto nila yan. How long will it take? Gaano po katagal yan? Natin may mapapairal yan. Ray, wala pa ho eh. Wag po tayo. Until further notice. I-announce po natin kung kailan mo matatapos ito. And hopefully, matapos ka agad yung crisis sa Middle East para, yan nga, at lahat tayo makaginawa naman kasi lahat talaga apektado dahil po dito sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. So, para sinabi nyo na habang nandiyan ang krisis, nandiyan ang discount natin. Tama ba, Administrator? Till further notice po, till further notice. May posibilidad po bang maepektuhan din ang maintenance o serbisyo natin dahil dyan? Alam nyo, laging nandiyan ang mga tao. May yan. 24 hours ba tayo? Hindi naman. Hindi naman po. Okay. Okay pa naman po yung maintenance natin. Hindi naman po mapapabayaan yan. Still lang po yun nga, kukulangin po kami sa budget. So, kailangan namin manghingi ng budget additional budget sa national government. So, aside from that, meron ba? Anyway, sabi nga ng iba, malaki na nga yan eh. Pero ano yan? May plano pa ba kayong dagdagan o palawigin pa ang programa kung magpapatuloy ang krisis sa petrolyo? Depende po sa policy direction ng DOTR. So, titignan po natin mga susunod po na mga kaganapan or sa susunod na araw. But basically, pag ganito kasi, we follow po talaga yung policy direction ng national government. Okay. So far, wala naman tayo na-encounter ng mga problema dito sa, alam natin, dinudumog kasi yan, ano? So, orderly naman lahat ang mga mananakay natin. Under control natin. Nakokontrol naman natin yung dami na yan, Administrator. Kasi siyempre, sabi nyo nga, dahil dyan sa, alam nyo naman ng Pilipino, kung saan ang mura, nandun. Ayan, lahat siya, pupunta yan dyan. Opo, tama po kayo. Naman po, alam niyo man, nasabi ko nga po kanina na ito pong Line 1, Line 2, MRT 3, mass transit po yan. Talagang we expect at normal po yung maraming tao, siksikan, mabapila. Kaya lang ang system po dyan is how you manage po how you control, how you manage po yung crowds namin ng tao. So, we ensure po na safe po, orderly po yung pasok, labas, pagsakay po ng mga tao natin. At po, dapat, number one, walang tikirik na tren, walang aberya. At station facilities po natin dapat maayos like ito pong mga escalator, itong mga elevator po natin, itong mga comfort room, itong mga ticket vending machine, dapat maayos po at wala pong problema. Okay. Lalo na po yung mga security guard natin, kailangan talagang lagi naka-alert po yan na Administrator. Tama po kayo. So, ano po yung mapapayo natin sa publiko? Kasi habang patuloy itong pagtaas ng presyo, inanangis, at kakulangan sa transportasyon na hindi natin maiwasan talagang magkaroon talaga ng, hindi naman stampede. Kaya box office hit, ang tawag ko nga ho itong ating sakayan, itong ating lugar ng LRT, Administrator. Opo, tama po. Kaya po ang lagi pong pakiusap sa ating mga pasahero is sumunod po tayo sa mga safety at saka security protocol kasi para po sa kaligtasan natin ito at saka ganoon din po sa ating convenience. Okay. At inaasahan po namin na yung mensahe nyo na yan makakarating man lang sa ating mga commuter at saka meron po ba kayong nilalagay na meron po ba tayong dyan? Speaker?
parang speaker mic para po naririnig naman nila. Meron naman na ginagamit tayo. Meron po tayong Kasi dami po yan eh. Meron tayong public address system sa lahat po ng stasyon, ganoon din po sa loob ng tren. And then, yun yung ating mga security guard, lalo po yung security guard nandun sa platform. May megaphone po yan at nagsasabi po talaga na sumunod po sila doon sa mga safety protocol po natin. Okay. Kasi po, Administrator, umpisa pa lang ngayong araw na ito yan. Tuloy-tuloy. We are just starting. Pero sabi nga natin, tuloy-tuloy yan. Baka ngayon ganito ang dami, bukas mas marami at mas marami pa. Dahil nga po sa, kumbaga sa in demand po yung in-offer natin na 50% sa lahat ng ating mga commuter. Tama po kayo. Tama po. Opo. Tama po. Actually, napansin na ho namin yan nung una po nating ipatupad yung 50% na discount para po sa mga estudyante, sa mga senior citizens, mga PWDs. Talagang nag-shoot up po yung ridership natin, tumaas po yung ridership natin kasi mas marami pong tumangkilik. At sa ngayon na lahat na discounted na 50%, so we expect po talagang dadami po yung pasahero natin. Wala ba tayong limitasyon dun sa mananakay sa loob ng sa isang bagon? Ilan po ba? May requirement po ba tayong dapat lang papasukin? O anything goes? Parang ganon. Kung magkakasya, parang sardinas, okay lang. Ganon po ba yun? Hindi po. Ganito po. Kapag marami na po talaga yung tao, nagka-crowd control po tayo sa, for example po, sa Antipolo, sa umaga, peak hour po. Yung platform po, yung kung saan ka sasakay ng tren, sa taas na mismo, more or less ina-approximate po namin yan kapag dumating na doon sa point in time na sobra na, papatigilin na ho namin. Wala na ho kaming paakitin sa escalator. So meron ho kaming parang holding area bago umakyat. And then, meron ulit holding area naman doon sa tinatawag natin bago tumawid ho nung gate. And then, ang pangatlo po na holding area bago tumawid naman ho ng security guard. I see. So, para ma-manage po natin yung crowd, so ganun po, para maiwasan ng stampede, maiwasan ng tulakan at yung mga untoward incidents po. Kaya talagang kinokontrol po natin yung daloy ng pasahero. Okay. So far naman, wala naman ako nabalitaan pang mga aksidente maliban sa yung talaga nagpakamatay, iba naman po yun sa sitwasyon na yan, di po ba, Administrator? Wala po ako nabalitaan na gano'n eh. Wala pa po tayo balitaan na ganyan. Okay. Kailangan lang po talaga ng vigilance. Kailangan po talagang masipag po yung mga tao natin sa stasyon. Vigilance sila at numero uno po, kailangan po ng kooperasyon ho ng ating mga pasahero. Okay. Administrator, maraming po salamat. Well said. At inaasahan po naman natin ng pakikisa ng ating mga commuters. Alam po namin na talagang talagang yan ang pupuntahan ninyo. Lahat yan ay hindi natin may iwasan na siyempre kung saan man nandun ang mura, nandun tayo. Para maging kung ano yung affordable, nandun lahat ng mga Pilipino. Ganyan po yan Administrator. Kaya panawagan lang ho natin, maging lang tayo, orderly ang ating mga mananakay. Maraming salamat po, Administrator. Salamat po. Si Administrator Attorney Hernando Cabrera ng LRTA. Samantala, muling tumaas ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado matapos magbigay ng ultimatum si US President Donald Trump sa Iran para buksan ang Strait of Hormuz. Talaga rin naman, tumaas ng 1.8% o higit $100 ang presyo ng West Texas Intermediate o ang benchmark ng Amerika para po sa crudo. Samantala tumaas din sa halos parehong bilis ang North Sea Brent crude kung saan umabot ito sa $113.44 pero bumaba naman ito sa $11 matapos po ang halos isang oras mula po ng simula ng trading. At magugunit ang nagbigay ng 48-hour ultimatum ito po sa Iran ang Amerika para tuluyang buksan ang Strait of Hormuz. Kundi ay pasasabugin ito ang energy power plants ng Iran. Sa kasalukuyan, hindi nagpatinag ang Iran. Yun ang mabigat dun Hindi natinag ang Iran sa ginawang babala na yan ni Trump sa banta niya yan. Sa halip,
nagbabala rin. Ayun, kaya babala kontra babala ang mangyayari dyan. Sa halip, ito po ang babala niya. Sisirain ang energy infrastructures sa paligid ng Gulf region. Naku, isang patay kukuha ng langis dyan. Kung magagaganyan, naku talaga din naman. At talagang puro siraan eh. Sira dito, ang kanyang threat. Sisirain ko yan. Sisirain ko rin ito. Wala na. Puro sira na mangyayari. Lahat kayo, diferensya na. Wala na ata mukhang wala na rin sa katinoan ng mga desisyon nila, no? Puro mga palaban lahat. Hindi na nila sinasaalang-alang kung ano mangyayari sa ekonomiya ng mundo. 44 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report si June Samson. Walang pasok advisory sa social media. Itinanggi po ng Manila LGU. Detalye mula kay June Samson. June? Senyor, pinaalalahanan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang publiko kaugnay sa kumakalat na post mula sa Facebook page na walang pasok advisory ay peke at hindi nagmula sa kanilang tanggapan. Ang nasabing post anya ay gumagamit ng halos kaparehong format at disenyo ng official publication materials ng Manila Public Information Office para magmukhang lehitimo. Dahil dyan ay nagdulot na umano ito ng kalituhan sa publiko dahil sa maling impormasyon na nakarating. Paalala ng LGU sa lahat na tanging sa opisyal na Facebook pages ng Manila PIO, City Government of Manila at ni Mayor Isko Moreno inilalabas ang mga formal na anunsyo. Dahil dyan ay nakikipag-ugnayan na ang Manila PIO sa mga otoridad para matukoy at mapanagot ang mga sangkot sa pagpapakalat ng maling balita. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may tolong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat June Samson. At nagbabalik kami sa mga karagdagang detalye pa rin. Huwag ko kayong aalis habang kayo patuloy na nananangalian. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-aatid namin sa inyo ng mga balita at report. Mula po sa mga kagapay namin, ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Aliw 23 TV. Sa aming pagbabalik sa patuloy pa rin pag-aatid namin sa inyo ng ating mga balita. Mga pangunahing mga balita, mga naganap simula po kagabi hanggang sa mga sandaling ito. At sinusubaybayan yan ang ating bumubuo ng reportorial team ng DWIC Radio at Aliw 23 TV. Dito pa rin sa ating Senyor Balita! May report si Jen Patrolia. Urgent bill para po sa suspensyon ng excise tax sa langis. Ayan, itinutulak. Matagal na yan. Alamin nga natin ang detalye mula kay Jen. Jen! Senyor, umapin na ang grupong Article 11 kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na agarang suspindihin na ang excise tax sa produktong petrolyo. Sa kabila ito ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Sa naganap na pulong balitaan sa Quezon City, sinabi ni Liberal Party Acting President Lorenzo Erin Tañada III na hindi dapat hintayin na umabot pa sa 120 pesos ang kada litro ng diesel o $125 kada bariles ang presyo ng langis. Bago umaksyon ng pamahalaan, iginiit ng grupo na may kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipatupad ang suspensyon kasunod ng mga resolusyong inaprubahan ng Kongreso. Dagdag pa ni Tañada, hindi na umano dapat maghintay ang administrasyon lalo na't walang kasiguruhan kung kailan matatapos ang tensyon sa ibang bansa na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng krudo. Umaasa rin ang grupo na maipatupad ang suspensyon sa lalong madaling panahon upang mabawasan ang epekto nito sa mga pamilyang Pilipino. Narito ang tinig ni Pinagtakpan, hindi na kailangan paabutin pa ng 120 pesos ang diesel or paabutin ng $125 per barrel ang cost ng oil. Dapat immediate na, as soon as it hit a certain level, suspended na. Ngayon may kapangyarihan, dapat immediately after he was given the resolution. Patay sa panukalang batas, maaaring suspindihin o BBM ang buwis sa langis kapag lumampas sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude oil. Ako si Patrol 38, Jen Patrol nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita!
Maraming salamat din. Kaugnay ng balitang yan, suportado po ni Senator Bam Aquino ang pagdideklara ng State of National Emergency upang makontrol ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin dulot ng paglobo ng halaga ng langis sa gitna po ng kaguluhan dyan po sa Middle East. Ayon kay Senador Aquino, makakatulong ito upang matugunan ng pamahalaan ng epekto ng record high ng presyo ng langis na tiyak na magreresulta ng pagtaas ng halaga ng bilihin, bagay na dagdag na mabigat na pasanin sa publiko at iba't ibang industriya. At naniniwalang mambabatas na nasa crisis level na ang ating bansa kaya't suportado niya ang pagdideklara ng State of National Emergency ng pamahalaan para matugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at mapagaan ang pasanin ng taong bayan. Nagbabalik si Celia Ortega Bueno sa Senado. Agarang pag-aproba ng panukalang batas na tutugon sa mga kaso ng rabies sa bansa, iginit ni Senador Villar. Detalye mula kay Celi Ortega Bueno. Celi? Kailangan na talaga na magkaroon ng holistic at mabilis na aksyon ang Senado sa rabies crisis sa bansa sa gitna na rin ng Rabies Awareness Month ngayong Marso. Ito iniyag ni Senator Mark Villar. Ayon kay Villar, may isang kaso ng batang estudyante na si Jamaica Siraspe na nasawi matapos makagat ng aso may rabies at ito'y nagpapakita ng critical na public health gap sa agarang medical na atensyon at animal vaccination kung saan nailigtas sana ang isang buhay. Sa kabilaan niyan ng pagbaba ng kaso ngayong taon na 65%, mataas pa rin ang kaso ng rabies sa bansa at pang-anim pa ang Pilipinas sa rabies incident sa buong mundo. Para matugunan ang problemang ito, hiniling ni Villar ang pagsuporta ng mga senador para sa agarang pag-aproba ng Senate Bill No. 255 o ang Animal Medical Center Act at Senate Bill No. 591 o ang Stray Animal Adoption Incentives. Sinuportahan naman ito ni Senate President Vicente Soto III at hinikayat ang mga Pilipino na maging responsableng pet owner dahil makatutulong ito para maiwasan ang rabies sa mga alagang hayop at maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Ito si Patrol 19 Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Celi. Samantala, susuriin ng Senado kung sapat ang ginagawang hakbang at kahandaan ng gobyerno sa mga worst-case scenario o ang pinakamalalang maaaring mangyari sakaling magtagal at lumawak pa ang gyera sa Middle East. Magsasagawa bukas ng pagdinig ang ad hoc committee na pinangalanang Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee. Kabilang po sa pinaharap sa pagdinig ang Department of Energy, Department of Transportation, DSWD at Department of Budget and Management. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian na chairman ng komite, nakikita naman ang mga aksyon ng ehekutibo gaya ng pagbibigay ng mga ayuda, pagsuspindi sa taas pasahe at diskwento sa MRT3 at LRT2. Balik Pilipinas na po ang 343 repatriated Filipinos mula po sa Middle East. Bunsod na rin ng nagpapatuloy na tensyon diyan po sa nasabing lugar. Sakay ang mga ito ng Philippine Airlines Flight PR8502 na lumapag sa presidential hangar sa Villamor Air Base. Personal na sinalubo at kinamusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga umuwing overseas Filipino workers. Kagapay ng Pangulo sa pagsalubong ang mga opisyal mula po sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Social Welfare and Development at Department of Health para po tiyakin ang maayos na kalagayan at mamamahagi ng ayuda sa mga OFWs. Pagkakaloban ng mga repatriates ng iba't ibang tulong mula po sa gobyerno, kabilang ang pinansyal na ayuda, serbisyong medikal at mga programang makakatulong sa kanilang muling pagsisimula dito sa bansa. Pinili naman ang pamahalaan na patuloy na ang pamamahagi ng fuel subsidy sa ilalim ng Department of Transportation para po sa mga apektadong tsuper. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos, may mahigit na 100,000 tricycle drivers na ang nakatanggap ng tulong pinansyal nitong Marso bilang bahagi ng programa. Nakatakda rin palawakin ang pagbibigay ng subsidy sa iba pang transport workers sa buong bansa simula po sa Abril 6. Plus report tayo. DWIZ Flash Report. Wala po kay Jen Patrolya, Amihan Season. Ayan, opisyal na pong nagtapos. Detalye mula kay Jen Patrolya. Jen?
Hi, Jen. ng Northeast Monsoon o amihan season. Pudyat ng pagsisimula ng dry season. Sa buletin ng State Weather Bureau, sinabi ng Pag-asa na paglipat ng direksyon ng hangin mula Hilagang Silangan patungo sa Silangan ay dahil sa pagbuo ng high pressure area sa Northwestern Pacific. Dagdag pa ng ahensya, maaaring makaranas pa rin ng paminsan-minsang northeasterly winds ang ilang lugar sa Northern Luzon. Ako si Patrol 38 Jen Patrolyo nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen. Samantala, tiniyak na po ng administrasyon na sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kabila po ng pandaigdigang hamon sa ekonomiya. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang implementasyon ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa 177 local government units at planong palawakin pa ito. At anya, pinag-aaralan din ang posibleng pagpapatupad ng price cap upang mapanatiling abot kaya ang presyo nito sa merkado. May report tayo mula sa Bicol Region. Bicol Mega Cold Storage Facility at Solar Powered Irrigation Facility sa Camarines Sur. Bibisitahin po ng Pangulong Marcos ngayong araw. Tingnan natin ang detalye mula kay Melvin Machado. Melvin? Dalawang Irrigators Association sa Camarines Sur ang nakatakdang bisitahin ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Ito ang Mataorok, San Jose, Sagrada Familia, Baliwag Viejo o Masba sa bayan ng Minalabak, Camarines Sur at ang San Agustin, San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative o SARPC sa bayan ng Bula, Camarines Sur. Ang dalawang organisasyon ng mga magsasaka ay parehong gumagamit na ngayon ng solar power pump irrigation system na naging solusyon upang bumaba ang milyong-pisong konsumo sa kuryente. Maliban sa dalawang Irrigators Association, bibisitahin rin umano ng Pangulong Bongbong Marcos ang cold storage facility na proyekto ng Department of Agriculture sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Ito ay pinunduhan ng kagawaran ng 500 million pesos. Layunin nito na matulungan ang mga magsasaka sa lalawigan, lalo na sa kanilang mga produktong inaani. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Melvin, mula sa Camarines Sur. Nagatid sa ating orasan para sa ating pansamantalang pag-iwalay ngayong araw na ito ng Lunes, ika-23 ng buwan ng Marso. At bago tayo tuloy magwakas, patama ko tayo, appreciate the little things. Doon nagsisimula daw ang tunay na saya. At susunod po, siyempre, ang Tulay Pilipino. Baka kasama natin dyan at sina Binibining Tony Rose Gaida at Angelo Baño. At with that, si Senyor Pacheco, may sabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta man.